Ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang nung nag-send na lang sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami pa siyang mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talagang magiging basis yung ethics complaint. Kasi ayaw din naman natin na mag-file na alam naman natin na hindi magpo-prosper. What exact remarks yung pagtitingin ninyo talagang pwedeng maging business na naireklamo sa Senator? Well, unang-una maraming component yung complaint kasi aside from being a senator, si Senator Alan Cayetano is also a lawyer. And 'di ba, as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, kundi yung standard din of a lawyer yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name-calling na ginawa niya, yung sinabi niya na ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, nagbahagi din yun. And then plus yung kitang-kita during the hearing, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niyo na halos during the hearing ng Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita, tapos every time mag-e-explain yung DPWH dun sa tanong nila, kina-cut off niya. Di ba, paulit-ulit naman nilang sinasabi na this is about a review. So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung statements nila? What exactly are we expecting or do you hope to get from this episode? Ang sa akin, ang gusto ko is, unang-una ayaw kong pangunahan si Senator Tol dun sa magiging ruling niya. But at the end of the day, we want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. That does not reflect a senator or a lawyer. Hindi pa pwede na pag-usapan na lang po, Senator Alan, yung differences. Kailangan po ba na mag-file talaga ng ethics? For me, when the pronouncements were made during the hearing, ano na yan kumbaga, nabitawan na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan kong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, para if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Well, una-una, gusto ko rin magpasalamat kay Senator Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear daw niya tong complaint natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22, magkakaroon na ng schedule itong complaint. And siguro, ang sa akin, hindi ko naman siya minamadali. I want this to go through a process. Kung kailangan tawagin
yung mga nag-interview sa akin, kung talagang may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila, I am more than willing to wait. And ayoko rin siyang i-pressure na mag-rule kaagad. Kasi nga, gusto ko talagang makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Senator Tol para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang dulo. Yeah, bahagi yan nung complaint din natin. Oh. So maraming mga sections kasi na sa tingin natin na violate ni Senator Alan during the hearing. Meron pa. Siguro I'll provide you with the copy para mas accurate yung ano yan, yung makukuha yung info. Ang panawagan po niya is stick to the issue daw po, parang wag na yung makati sa video na dapat daw po mag-focus din sa Senate bill. Ang comment lang po sa mga well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name calling, yung allegation na nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yon. Galing siya kay Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo ng new Senate building. But anong nangyari? He ended up calling me names during the hearing. Oo naman, talaga hindi, di ba, uulitin ko, hindi lang naman ako yung magkakaroon ng hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niyang name calling, kayo, yung members of media na meron siyang allegations na finifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Doon may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag-explain yung taga DPWH, hindi na niya kina-cut off na niya. And makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Diba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building? But apparently, during the hearing, ang naging takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin nyo supports that conclusion. Hindi naman, I think, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing na yon. Sabi niyo, violation ni Senator Alan, based sa Eric's complaint, hindi lang yung name calling. So what else? Yung name calling, and then yung allegation nga, yung binato niya sa akin na I've been feeding the media questions during my radio interviews. Tapos yung the way, yung treatment niya din sa mga resource persons namin during that hearing. Tutuloy yung hearing ni Senator Alan and then yung Senate hearing is coming Wednesday. Kung invited pa din ako, I don't know kung babawiin niya. Because diba, I'm not a member of the committee, but may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We will monitor, and then pag nakita ko na meron na naman siyang maling statements, we'll see. Baka I will attend again the hearing. I guess, hindi na ako yung, that is beyond my control. I am there to attend the hearing to straight yung, kasi di ba parang yung mga data na binabato niya
So I'm just there to tell the truth about the building. Where is SG in all of this? May naramdaman na ba natin yung kanyang intervention or presence na sana amicably settled itong Actually, well, personally, hindi pa niya ako kinakausap, but welcome din yung statement niya na parang sinabi niya na tao lang naman din kami, di ba? So, I guess naiintindihan niya dapat maintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan, kaya may basis itong pag-file ko ng ethics complaint. Ma'am, walang nag-attend from last Wednesday at today para Wala walang ganong na kunyari text na parang relax muna or usap tayo, how do we fix this? Because at the end of the day, we're a collegial body. Wala pang ganon as of today. na sana meron para kasi the Senate as an institution yung naka-expose, parang we're watching the Yeah, well, isa din nga because at the end of the day, may damage din dun sa institution, di ba? And dapat ayusin yung how do we fix that damage. Tignan natin. Depende ko ano yung explanation din sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na I apologize but ito yung hindi kasama din sa apology. Hindi ko, I'm not familiar, but bahala na si Majority Floor Leader Tolentino to decide on that. Once in the course of hearing the ethics complaint, paano pag pagharapin rin kayo ng ethics committee ni Senator Alan, willing po kayo magharap at mag-usap? Oo naman, because at the end of the day, hindi naman talaga kami pwedeng mag-iwasan, di ba? When we go back ng July 22, magkikita kami, wala kaming choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. Sorry, pwedeng pa-expound lang. Paano ba? Pinausap daw kayo ni Senator Ping prior to the hearing para mag-usap kay Senator Alan? Hindi. I approached Senator Ping nung nagkaroon ng nung nagkaroon ng changes sa leadership. I approached Sen Ping. So parang pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap to explain the history of the building. Hindi siya nangyari. Not me. Hindi, parang si Senping yung mag-schedule. Kasi di ba, parang, alam naman natin na meron kaming issues ni Senator Alan Cayetano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Senping. At least, siya yung magiging, level-headed. Pag nagkita kami or pag may mga issues na hindi kami pagkakasundoan during that meeting, at least merong isang Senator Ping Lacson na kumbaga magmi-mediate sa aming dalawa. Hindi siya natuloy. Hindi nakapag-sked. Pero ang alam ko, nag-text si Sen Ping kay Senator Alan. And parang, hindi ko alam kung ano nangyari. I guess, but at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya, andito na tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. I don't think na panood nila. So, parang ngayon pa lang, inunahan ko na. Hindi pa. Pero siguro after this, at least may explain ko na sa kanila yung nangyari and ano yung steps na ginawa natin to correct that unfortunate incident. Kasi baka mamaya sa school, di ba yung iba? Yung mga anak mo, hindi nanonood, yung mga kabataan. Yes. And talagang, noong 2015, talagang na-bully ng todong-todo yung mga bata. Kasi, di ba, close kasi kami. So, yung mga anak ng kapatid ko, parang anak ko na din yon. So,
I guess during that time, talagang we had to, ano ba yan? Close ranks. Kasi nga nabubuli na yung mga bata. Siguro naman, baka mas magiging fair yung hearing ni ano. But I don't know kung sakop siya nung committee ni Senator Robin itong issue ng Senate building. Mag-hear? Hindi ko alam kung sino vice chair, but remember yung hearing is not about finding fault, diba? It's about finishing the building, and as chairperson of the Committee on Accounts, it's his responsibility kung anong direksyon yung gagawin niya para matapos yung building. Wala bang concern sa part ninyo na nag-divert yung issue from the issue of the Senate building sa away din yung Senator? Ang sa akin, I agree with the statement of Senator Lacson na parang, at the end of the day, what's supposed to be a legacy and iconic project, nabahira na siya ng mali, diba? Kasi nga, because the way nila binato yung mga numero, diba? Parang may shock factor when kung napag-usapan sana namin, mas maliliwanagan sa kanya kung ano ba yung tamang numero. Wala rin ba kayo nakita problema sa DPWH? Kasi dun sa kanilang presentation, parang merong problema dun sa meeting. And then, sabi ni Senate President Cheese yung weekend, nung humihingi ng documents kasi sa DPWH, pinapupuntahan hindi na DPWH. Kaya, Senator Alan, did it necessary na magkaroon ng meeting para matisabihin? Yeah. Well, when dun sa point na hindi daw nagsasubmit yung DPWH, parang unang-una babalikan ko ulit yung statement. Nangyari na ba na pinatawag ni Senator Alan as chairperson of the committee yung mga taga-DPWH, yung members ng SCT for a meeting in his office or kahit i-introduce man lang niya yung kung sino ba yung makakatrabaho niya? I don't think na nagkaroon ng ganong pag-uusap. And babalikan ko yung mga documents as chairperson of the committee. Kung pumunta lang siya dun sa site, nandun lahat ng mga documents na pwede niyang kunin. Kasi ito, for the record, yung staff ko na paulit-ulit niyang sinasabi na nakausap niya, 1 hour lang yung briefing na ginawa sa kanya. Remember, this is a complex structure. Yun na nga this is not one building, ha? This is 4 buildings. Tapos sa gitna, meron din siyang building na up to the 6th floor that connects the 4 buildings. So, it's not a simple one structure. So, how can you grasp the whole project kung 1 hour lang yung binigay niyang panahon dun sa staff ko para i-explain sa kanya yung building? Kasi nga, hindi ko alam kung dito or sa hearing ko dapat ilabas yung sagot ko dun sa proper time, I will present those documents. Hindi kasi yung statement na yun, their funding requirement lang yung hinihingi nila for that, which we did naman. Naglagay tayo sa na part nga ng MICA, yung 7. What if yung mga ibang elder veteran senator would bridge or with parang ano pa yung dalawa? Ang sa akin, di ba, yung ethics complaint naman is separate. I guess yun yung natutunan ko kila senators, kila SP Soto, kay Sen Greg, kasi nag-reminisce bigla Nung pumasok kasi ako ng 2013, sila yung naging parang
mentor ko pagpasok. And lagi nilang sinasabi na parang, at the end of the day, dapat we should always protect the institution, di ba? But ang sa akin, if that will, lessen the tension as an institution, kaya ko naman makipagtrabaho kay Senator Alan. But, dapat walang connect dun sa final nating ethics complaint. But whether may mga bill siya na sa tingin naman natin, dapat supportahan, I am more than willing to support that. Do you think better if Senate President Escudero will medal and say ceasefire? Ayoko pangunahan si Senate President Escudero, di ba? It's his decision, it's his call. Meron ka na po nakausap po sa solid senator, so, 6 bomb, about Kalagang 6 bomb. Paano lang, hindi kami nag-concentrate dun sa, Well, narinig ko din, nabasa ko din naman yung statement ni Senator Gatchalian, and we welcome that statement kasi in a way, parang on his part, he's trying to, tone down the tension. Di ba yung 10 billion na parang dahil Senator Lim, hindi daw kasali yung acting doon. Tapos yung 10 billion, ito yung parang uniform na standard yung design. Tama po yun? Hindi ko din nga alam din kasi. Siguro, sa hearing niya, baka magandang i-establish yung, kung ano ba yung gusto niya mangyari doon sa hearing, di ba? Kaya yung 10 billion sa phase 3, galing sa proposal ng Pinoy. If I remember it correctly, di ba parang may letter sila, 7 nga lang yung hinihingi. Di ba 7 lang? Yung pinakita niyang sulat? Sa ethics complaint, ito yung level of penalty kung mapatunayan din. Pero yung sa inyo, ano po Sabi ko, ayoko pangunahan si Senator Tolentino. As chairperson, ayokong diktahan siya. But I am sure he's a lawyer, he's a fair person, and umaasa tayo na he will conduct a very fair hearing pagdating dun sa ethics complaint natin. Pero kung mag-apologize, isa na maayon din sa mga sinabi niya na Sabi ko, depende dun sa apology. Oo. Kasi, tsaka, parang for me, hindi lang din sa akin siya kailangan mag-apologize. Remember, meron siyang allegation na nag-feed ako ng mga tanong. So, yun din, mukhang kailangan niya mag-apologize dun sa mga tao na yun. And kung naniniwala siya talaga na may katotohanan yung statement niya, magandang ilabas niya yung ebidensya niya to prove that